Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, lulutuin nating napakasarap na omelet ang kangkong. But don't forget to subscribe and click the notification bell for more videos. Thank you! Bago ko po ilaga, hinugasan ko pong mabuti yung kangkong para po malinis po yung ating lulutuin. Bali, saktong-sakto lang po yung aking pinilian para po sa ating lulutuin. At nilagay ko na rin po sa strainer para matanggal po yung excess na tubig po. Tara, start na po natin hiwain ang ating kangkong bago po natin siya ilaga. Sinama ko na rin po pati po yung steam po ng kangkong kasi malambot naman po siya. Pwede naman pong tanggalin lang po yung dahon at yung dahon lang po ang gagamitin po natin, pwede naman po yun. Pero kung malambot naman po yung steam po ng kangkong, pwede naman po nating ihalo. Kailangan lang po nating hiwain ng maliliit para po mas madali po siyang maluto. At inumpisan ko na po siyang lutuin. Sa ating kasirola, nilagyan ko na po ng tubig at nilagay ko na rin po yung ating hiniwa na kangkong. Pagkalagay ko po sa kangkong, tinakpan ko po at pinabayaan ko po siyang kumulo. I-check po natin, kailangan po maganda po yung pagkakaluto po ng kangkong. Kasi pag kulang po yung luto po niya, magbabrown po siya, hindi po siya malambot. Kailangan lang po nating haluin at pabayaan lang pong kumulo hanggang lumambot po yung kangkong. Pag lumambot na po yung kangkong, hanguin na po natin at ilagay po natin sa strainer para matanggal po yung excess na tubig po. Pagkatapos ko pong lutuin yung kangkong, inihanda ko na po yung mga gagamitin natin para sa ating omelet. At inumpisahan ko na pong maghiwa ng sibuyas. Hiniwa ko lang po ng maliliit po yung sibuyas para mas madali po siyang maluto. Kung may blender po tayo, mas madali po siyang hiwain para mas mapino po yung pagkakahiwa po ng sibuyas. Kung wala po rin naman, hiwain lang po natin ng maliliit o kaya itadtarin po natin yung sibuyas para mapino po siya. Sa malinis pong bowl, nag-crack na po ako ng 3 egg po. Kung marami naman po tayong gagamiting pong gulay, mas maganda pong dagdagan na lang po natin yung ating egg para mas marami po tayong maluluto. At pagkatapos pa kong mag-crack ng egg, nilagyan ko na rin po ng paminta. At ang next ko pong nilagay ay ang asin po. Kailangan po nating i-control para hindi po siya maalat. At sinunod ko na po yung sibuyas. Sa paglalagay po ng sibuyas, kung gusto nyo naman po ng kunti lang pong ilalagay, pwede naman po. Kung gusto nyo naman po ng kagaya po niyan, medyo madami, okay lang po yun. Masarap naman pong may sibuyas. At may mga benefits naman po tayong makukuha pag kumain po tayo ng sibuyas. Kaya okay lang po na damihan po natin ang paglalagay. At ang huli ko pong nilagay ay ang ating nilagang kangkong. Kailangan po, pagkalagay po ng kangkong, kailangan po nating haluing maigi para po ma-mix po sa ating itlog. Hinugasan ko na rin po yung mga gulay po na gagamitin. Bali, gumamit po ako ng green bell pepper, yellow bell pepper, at saka sinamahan ko po ng 2 kamatis. At inumpisan ko na pong hiwain ang mga gulay. Medyo makapal lang po ang aking pagkakahiwa sa mga gulay para po pag ilagay na po natin yung mixture, mas marami po tayong may lalagay at hindi po matatapon yung ilalagay po natin. Kailangan po pantay-pantay lang po yung kapal po ng pagkakahiwa po ng gulay para mas maganda pong tignan. Para may mapaglagyan po tayo sa ating mixture, kailangan po nating tanggalin po yung pinakagitna po ng gulay. Similang din po sa pagkakahiwa po ng bell pepper, ganun din po ang gagawin po natin sa kamatis. Kailangan din po natin tanggalin po yung pinakagitna para mapaglagyan po ng ating mixture. Kailangan pong dahan-dahanin po nating tanggalin para po hindi po masira yung gulay. At pagkatapos po, hinugasan ko po ulit para matanggal po yung natitira pong mga buto. Sa ating paglulutuan, nilagyan ko na rin po ng mantika at pinabayaan ko na rin pong uminit konti bago ko po nilagay yung mga gulay. At inisa-isa ko na pong ilagay yung mga gulay. Kailangan po, i-medium lang po natin yung apoy para hindi po masunog yung inilalagay po nating gulay.
Pagkalagay ko po ng gulay, inumpisahan ko na po maglagay po ng mixture. Sa paglalagay po, kailangan po sakto lang po sa ating gulay para po hindi po matapon pag umalsa na po yung ating mixture. Basta litan lang po natin yung apoy para po hindi po masunog yung niluluto po natin kasi madali lang po siyang maluto. Basta sa paglalagay po, yung sakto lang po sa gulay. Kung medyo mas malaki po yung gulay, dagdagan lang po natin ang ilalagay. Pagkatapos ko pong lagyan yung gulay ng mixture, tinakpan ko po at pinabayaan ko po ng ilang minuto. I-check po natin kung okay na po yung pagkakaluto po ng ating omelette. Pwede na po natin dagdagan po sa ibabaw ng mozzarella cheese po. Sa paglalagay po ng mozzarella cheese, mas maganda po kung medyo mas marami po yung ilalagay natin para mas masarap po. Habang naglalagay po tayo ng mozzarella cheese sa ibabaw, pwede naman na po nating patayin po yung apoy para po hindi po masunog sa ilalim po ng ating omelette. At para po mas healthy po yung ating omelette, dinagdagan ko po siya ng parsley po sa ibabaw. Kung may oven naman po kayo at gusto nyong maging brown po yung pinaka-cheese po niya, ilagay lang po natin sa ibang container at ilagay po natin sa oven para po maging brown po yung ating cheese. Pagkalagay ko po ng mozzarella cheese at saka yung parsley, tinakpan ko po ng ilang minuto para po maluto po yung cheese po. Kahit hindi na po natin sindihan, maluluto na po yung cheese kasi mainit pa po yung ating kawali. Ayan, luto na po yung ating omelette. Pwede na po nating iserve. Sa pag-serve po ng ating omelette, kung may gusto pa kayong ilagay po sa ibabaw, pwede naman po. Ayan, naluto na po natin yung napaka-healthy na breakfast. Pwede naman pong gawan po ng sauce. Kung ano po yung gusto nyo na gawin pong sauce para po sa ating omelette, pwede naman pong gumawa. At hiniwa ko po ang ating omelette para makita po natin yung pinakagitna po niya. Ayan, at lutong-luto po yung ating omelette. At napakasarap po. At ganyan lang po magluto ng kangkong omelette. Tapos na po ang ating video for today. Sana nagustuhan niyo po. Bago po tayo magpaalam, don't forget to subscribe and pakiclick na rin po yung notification bell po para sa susunod ko pang mga videos. Salamat po! Thanks for your time and thanks for watching!